daw pong si Mayor Magalong, ayon po dito sa Abante TNT, tunay na tabloidista, ito daw pong si Mayor Magalong, mga kababayan, nagbigay ng mga dokumento kay PBBM. Dahil nga kung makikita nyo kahapon, nagtungo po si PBBM sa Tuba Benguet para suriin at tingnan, mga kababayan, yung mga palpak na rock shed na ginawa doon po, mga kababayan, sa may Tuba Benguet. So ngayon, ayon po dito sa Abante TNT, tunay na tabloidista, sabi po dito, isang folder na mga dokumento ang ibinigay ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa ginawang inspeksyon ng huli sa 2 palpak na government project sa Tuba Benguet nitong Linggo, Agosto 24. Gayunpaman, hindi binanggit ng Presidential Communication Office kung mga dokumentong kung yung mga dokumentong ito ay naglalaman ng listahan ng mga opisyal ng gobyerno na nakinabang sa mga proyekto kaugnay sa mga pahayag ni Magalong na 67 kongresista ang umano'y may kinalaman sa mga palpak at depektibong flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon pa, mga kababayan, sa PCO, bukod sa concern citizen, nagre-report na rin ang mga lokal na opisyal kaugnay sa mga sablay na mga public works project sa Office of the President. Sabi pa dito, sinabi ng Pangulo na reports ng LGUs ang nagbunsod sa kanyang inspeksyon nito ang 2 proyekto sa Cannon Road nitong Linggo, mga kababayan. Mayor Benji has been very vocal about the problem that we have. That's why napunta ako dito, ng Pangulo. Sinabi ng Pangulo na mayroon pang isang lugar sa Cannon Road na ipinarating ng alkalde sa kanya na malapit sa Cannon Road view deck na ginawa sa gilid ng bundok, at batay sa paglalarawan ni Magalong, ito ay road to nowhere. Yan po yung sabi dito. Hindi pa masabi ng PCO kung kailan ito bibisitahin ng presidente para ma-check kung ano ang nangyari sa proyekto, mga kababayan. Pero maliwanag naman po dito na nagbigay etong si Magalong na mga dokumento daw kay PBBM about sa mga palpak na proyekto. Pero inaasahan ng publiko, mga kababayan, na yung mga dokumentong yon ay naglalaman doon po sa mga sinasabi ni Magalong na nasa 67 na mga kongresista daw yung sangkot, mga kababayan, dito sa maanomalya na flood control project. So bukod pa po dyan, mga kababayan, sa ginawa ni Magalong na pagbibigay ng mga dokumento kay PBBM, iimbitahan at ipapatawag din eto pong si Magalong, mga kababayan, di umano dito po sa House of Representatives para tanungin, mga kababayan, yung kanya mga ebidensyang hawak. So ngayon, ito i-play po natin. Matapos paingayin ang ilang maanumalyang flood control projects, hinamon naman ng ilang mambabatas si Baguio City Mayor Benji Magalong na humarap sa kanilang investigasyon. Kung magmamatigas, pati ebidensya na hawak niya, handa rin daw ipasupina. Narito ang Agenda Weekend Report ni George Cahiles. Ang nakakapagtaka naman dito, bakit interesado yung mga kongresista do sa ebidensya? Diba? Ito nga'y lagi kong sinasabi, kahit naman si Congressman Sandro Marcos, sang-ayon naman po siya na dapat ang mga kongresista, ang Congress ay hindi po nag-iimbestiga patungkol po dito sa issue ng flood control project, dahil nga ang iba sa kanila, hindi ko naman po nila lahat ang dapat pong iniimbestigahan. Dahil nga yung iba, mga kongresista, sangkot po talaga sa maanumalyang flood control project, lalo na, mga kababayan, at may mga kongresista po na di umano ay konektado doon sa mga kontraktor na or mga construction company na nanamasa dito po sa mga proyekto galing po sa gobyerno. So ngayon, ituloy pa natin. Naniniwala si Manila 6th District Representative Benny Abante na dapat ng pangalanan ng mga politikong kumita sa mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Yun ang tamang gawin. Yun ang tamang gawin, mga kababayan. Ilabas na ni Magalong, ngayon pa lang isapubliko na niya yung mga pangalan ng 67 congressman na nakinabang po sa mga proyekto ng gobyerno. Kasi kung yan ay isusumiti niya, ipagpalagay natin, ibibigay niya sa Congress nang hindi man lang nalalaman ng taong bayan, possible, mga kababayan, na yung ebidensya po niya, mauwi lang po yan sa wala. Lalo na, at yung mga tinutukoy niya dun sa kanya mga ebidensya, mga pangalan na mga congressman na nasa 67 na nakinabang ng mga proyekto
galing po sa gobyerno. Kung isa sa publiko na po niya, ilalabas niya, di may idea ang taong bayan kung sino yung mga kongresistang yan na talagang talamak sa pangungurap, di umano, ng pera ng mamamayang Pilipino galing doon sa mga flood control project at iba pang mga proyekto ng gobyerno na pinagkakitaan nila. Ano po, ang dating kasi dito, hanggat hindi niya inilalabas yung mga sinasabi niyang ebidensya, hanggat hindi po niya isinasa publiko, parang laway lamang po yan. Walang basis mga kababayan. Hearsay nga, ika nga. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Kaya naman hinamunan niya si Baguio City Mayor Benji Magalong na humarap sa mga pagdinig ng Kamara. Kaya kailangan tapusin na ho natin ito sapagkat ang taong bayan po ang sumisigaw na eh. Ang taong bayan na ang ano rito ang talagang naguguluhan dito. Kung magmamatigas si Magalong, may kapangyarihan raw ang Kamara na isapina ito kasama ang di umano'y mga ebidensyang hawak niya. Nauna na kasing sinabi ng alkalde na handa siyang humarap sa mga pagdinig pero hindi niya dadalhin ang mga ebidensya. Issue yan eh. Sino ba nag-iimbestiga, di ba? Unang-una, pagkakatiwala mo ba kung ikaw Jersey, pagkakatiwala mo ba yung ang nag-iimbestiga, yung sila mismo yung mga sangkot? Kaya nga dapat Mayor Magalong isa publiko muna. Kaya nga dapat isa publiko muna yung mga pangalan ng mga kongresista na sinasabi mong sangkot sa maanumalyang flood control project at nanamasa sa mga proyekto ng gobyerno at pinagkakitaan yung mga proyektong yon. Kasi hanggat hindi mo inilalabas yung mga sinasabi mong pangalan ng mga kongresista or mga listahan mo ng mga kongresista na sangkot dyan, walang mangyayari sa sinasabi mong ebidensya. Ang lalabas niyan sa huli, pag nasopla ka dun sa Congress, hearsay lang lahat ng sinasabi mo. Ayon kay House Public Accounts Committee Chairperson Terry Ridon, maaaring imbitahan si Magalong sa kanilang pagdinig. Sa kondisyon na isisiwalat niya under oath ang 67 contractor legislator na involved sa mga proyekto ng pamahalaan. Pwede at yun. listahan ng mga mambabatas na nakatanggap ng 30 to 40% na kickback mula sa mga kontraktor. Naniniwala si Abante na talagang may mga politikong sangkot sa mga anomalya sa infrastructure projects ng pamahalaan. Name names ika nga at hindi raw puro blanket statements na sumisira sa reputasyon ng buong Kongreso. Yung mga kontraktor na binangkit ng ating Pangulo, meron yan sa likod ng mga opisyal ng DPWH, meron sa likod niyan ng mga elected official, kinakailangan na pong i-reveal yan. Tama! Sa lalong madaling panahon. Nanawagan rin si Abante ng pagbuo ng isang independent commission na siyang mag-iimbestiga sa katiwalian habang ginagawa rin ng iba pang mga sangay ng pamahalaan. Kaya mga kababayan, ako malakas yung loob ko na sabihin sa inyo na yung gusto mangyari ni Tito Sen makakalusot po yan. Bakit? Dahil kahit sa Kamara, nananawagan na po sila na magkaroon ng independent body na talaga mag-iimbestiga dito po sa issue ng flood control, mga flood control project na ito at mga ghost project. At hindi lamang po yan yung iimbestigahan, pati mga kababayan yung mga korupsyon na nangyayari dito po sa ating bansa. So ngayon, ako naniniwala ako 100% na yung gusto mangyari ni Tito Sen, makakalusot po yan sa Kamara hanggang sa Senado. Kasi nga naman, sino ba naman yung uto-uto na pipigil dyan po sa independent body na yan na bubuuin na mag-iimbestiga sa mga maanomalyang nangyayari dito po sa ating bansa. Dahil kung may pipigil dyan na kongresista, alam nyo na kung bakit niya pinipigilan. Kung may pipigil dyan ng senator, alam nyo na kung bakit pinipigilan ng senator yan. So ngayon, ako 100% naniniwala ako na makakalusot po yan. At maaaprubahan po yan mga kababayan dyan po sa both Congress and Senate. At yan po ay maiisa batas. Anyway, ituloy pa natin Ang kanilang mandato. Naniniwala rin siya na dapat ipagbawal ang mga kumpanyang pagmamayari ng mga kamag-anak ng mga opisyal ng gobyerno na maging contractor o supplier ng pamahalaan. Ayan. Maliwanag mga kababayan na ipapasabbi na daw. Kung hindi ilalabas ni Mayor Magalong yung sinasabi niya mga pangalan ng mga kongresista na kumikbak, ay maaaring ipasabbi na itong si Mayor Magalong para umattend. Diyan po mga kababayan sa patawag ng Kamara at maaari ding isabbi na yung kanyang mga ebidensya para malaman ng mamamayang Pilipino. Ngayon, kung titingnan ninyo, kung yan po ay isasabbi na yung mga ebidensya makakarating doon sa mga kongresista,
possible na masunog yung ebidensya, mga kababayan. Pero kung babanggitin ni Mayor Magalong under oath sa mismong hearing ng Kamara yung mga pangalan ng mga kongresista na kumikbak sa mga proyekto ng gobyerno, mas maganda yon. Kasi yung kanya mga babanggiting salita, naka-under oath, mga kababayan, at yung kanya mga salaysay ay kanyang sinumpaan. Yon, mas kapanipaniwala yon. Ang tanong, kaya kayang gawin niya ni Mayor Magalong? Kaya kayang isa publiko yan ni Mayor Magalong? Tayo nagtatanong lang naman. Kung totoo yung sinasabi mo, Mayor Magalong, gagawin mo yung sinasabi dito ni Congressman Benny Abante, natutukuyin mo na at papangalanan mo na yung mga kongresista na kurap at sangkot sa maanumalyang flood control project at mga proyekto ng gobyerno. So kayo, mga kababayan, ano po masasabi ninyo? Hingil po dyan sa topic na yan na tinalakay po natin. Ano po ang komento ninyo? Hingil po dito kay Congressman Magalong na possible na ipasabina at ipatawag sa Congress para tanungin or para tanungin sa kanya yung mga ebidensya and then yung mga pangalan ng mga kongresistang sangkot sa maanumalyang flood control project. So comment below na lamang po